Samantala, BFAR Region 5 patuloy ang pagsisikap upang maibangon ang kabuhayan ng mga mangingisda sa Bicol na lubos na naapektuhan ng bagyong Yolanda. Toni-toniladang pagtatanim ng seaweeds ang ibibigay naman sa mga bayan ng Placer, Balod, Esperanza, Kawayan at ng Pio Corpus. Ang detalye niya, kunin natin sa aming kasama si Grace Ripamusimando ng Radyo ng Bayan Naga live via phone patch. Grace, marahayang hapon. Umaga. Yes, maray na hapon, Princess. Sa panig ng Bureau of Fisheries Region 5, puspusan ng mga pagpupursige nitong matulungang maibangon ang kabuhayan ng mga mangingisdang naapektuhan ng malakas na bagyong si Yolanda noong nakaraang taon. 5 bayan sa lalawigan ng Masbate, ito ay ang Placer, Balod, Esperanza, Kawayan at Pio Corpus na may aabot sa mahigit 6,000 mga mangingisda ang tinutulungan ngayon ng BFAR upang agad ay may saayos muli ang kanilang hanap buhay. Tagli 5 tonelada ng mga pantanim na seaweeds ang unang ipinamudmud ng BFAR sa bawat bayan upang makapag-ani muli ng seaweeds ang mga mangingisda. Habang daraan naman sa matinding pagsasanay ang mga mangingisda para sa paggawa ng fiberglass na mga bangka. Napopondohan ng ahensya at kapag yari na ay siya ring ipamimigay sa kanila. Ipinahayag ni BFAR Region 5 Director Dennis Del Socorro na sa ngayon ay nakaschedule ang paggawa nila ng mahigit sa 100 fiberglass na mga bangka. Dagdag pa ang mga pump boats o motorized bangka na pinondohan ng mahigit sa 3 milyong piso mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng BFAR. Ayon pa kay Director Del Socorro, nakatutok ang kanilang ahensya sa 5 bayan ng Masbate dahil ang mga ito ang nakaranas ng matinding pinsala noong nakaraang bagyong Yolanda. Radyo ng Bayan Naga, Grace Ripamusimando para sa Media ng Bayan. Samantala, amin pong iparirinig sa inyo ang panayam na ginawa ng Radyo ng Bayan Naga kay BFAR Region 5 Director Dennis Del Socorro sa kanilang mga pagpupursiging matulungan at maibangon ang mga mangingisda sa bayan ng Masbate. Iba kaming mga programa sa Masbate regarding nga ni duman sa Yolanda, Typhoon Yolanda. Igwa na duman ni pinag-ano kami mga patrabaho, mga trainings. Pagkatapos ito nga ning sinasabi as iniyapot ko ang sa kuyang provincial fishery officer na naka-assign duman. Actually sa next week, igwa nang papagibo kami duman ng fiberglass. Ang sinasabing duman na ang bawat fisher folk ay magigibo, sinda mismo ang magibo kang sa indang bangka. Then after that, fiberglass na yan na bangka, sinda na ang makuakayan sa indang hibo. Kaya tinutokdoan ta ang mga fisher folks na dapat sinda man matrabaho sa tuya ang materialis ng gobyerno. Then, ang bawat saro sa inda na nagibo ng fiberglass na yan, igwa sindang itataw pakita ng yung fishing gears. Tanganing medyo diretso ang pagdako. Then, besides that, igwa pa kami dyan ng itong mga seaweeds na itinatao duman. Yan na 5 munisipyong naapektuhan, yung nga niyan mga yung Balod, Esperanza, Pio Corpus, at saka yung Placer, Kawayan. Iyan ang 5 munisipyong naapektuhan kang Yolanda, Typhoon Yolanda. At yan po si BFAR Region 5 Bicol Area Director Dennis Del Socorro. Mula pa rin sa Radyo ng Bayan Naga, Grace Ripamusimando para sa Media ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Grace. Yes. Oo, nabanggit kanina ni Grace yung pagtatanim ng seaweeds para dun sa mga magsasaka na apektuhan dyan sa may bahagi naman ng Bicol ng bagyong Yolanda. Yung mga mangingisda, kasi naman, Kirby, ito yung isa sa pinakamalaki na pinagkukunan nila ng kanilang kabuhayan doon. At yung nakakatuwa dito, yung ating mga kababayan doon, patuloy talaga na bumabangon. At saka syempre, sinisikap na rin nila na maibalik ng normal ang kanilang pamumuhay sa Bicol.